Pataas ng pataas ang recorded transactions ng tinaguriang top contractor na si Edwin Guardiola. Ang detalye sa exclusive Politico Update ni Joash Malimban. Aabot sa halos kalahating trilyong piso ang recorded transactions sa bank accounts na konektado kay Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola sa loob ng mahigit isang dekada. Ayon yan sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Base sa freeze order petition na pinabura ng Court of Appeals, frozen na mula December 18, 2025 hanggang ngayong araw, January 7, 2026, ang 756 bank accounts na nakapangalan sa Newington Builders, 325 accounts na nakapangalan sa S.Ang Construction and General Trading, 57 accounts na nakapangalan sa Laurel Development Corporation at 55 accounts na direktang nakapangalan kay Guardiola. Ayon sa petisyon, may probable cause para sabihing related to an unlawful activity ang mga natukoy na bank accounts. Kung hihimayin ng investigasyon ng AMLAC, pinakamalaking bulto ng umano'y transactions na ito ay naitala mula nang maupo sa Kongreso si Guardiola. Mahigit 60% ng transactions o katumbas ng approximately 289.7 billion pesos ang dumaan sa mga bank account ni Guardiola at kanilang mga kumpanya sa pamamagitan ng cash and check deposits at cash inflows and outflows mula 2022 hanggang 2025. Almost 171.5 billion pesos ang gumalaw na pera sa accounts ng S.Ang, 111.8 billion pesos sa accounts ng Newington, mahigit 6 billion pesos sa accounts ng Laurel at 397 million pesos sa ilalim mismo ng pangalan ni Guardiola. Pumapangalawa rito ang bank transactions ng nasabing accounts mula 2010 hanggang 2016 na aabot sa 112.7 billion pesos. 54.78 billion pesos ang gumalaw sa ilalim ng S.Ang, 51.33 billion pesos sa ilalim ng Newington, 3.84 billion pesos sa ilalim ng pangalan ni Guardiola at 2.7 billion pesos naman sa ilalim ng Laurel. Ikahuli ang 2016 to 2022 period na may naitalang 77.1 billion pesos worth of transactions. 42.8 billion pesos ang gumalaw sa accounts ng Newington, 29.23 billion sa ilalim ng S.Ang, 2.8 billion pesos sa accounts mismo na nakapangalan kay Guardiola at 2.26 billion naman sa ilalim ng Laurel accounts. Una nang iniulat ng Philippine Center for Investigative Journalism na mula pa sa Administrasyong Gloria Macapagal-Arroyo, unang namayagpag bilang top DPWH contractor ang mga kumpanya ng pamilyang Guardiola. Hindi na rin siya bago sa mga kontrobersya at umano'y korupsyon pagdating sa pera ng pamahalaan. Una na siyang kinasuhan at ang kanyang kumpanyang Wood Heights Realty and Development Corporation ng Bureau of Internal Revenue noong 2012 dahil sa pagbili ng undeclared luxury vehicles. Nadawit din ang kanyang kumpanyang JSG Construction sa isinagawang House of Representatives inquiry noong 2014 nang matuklasan ni Noy DPWH Secretary Rogelio Singson na tila may untraceable 30 billion pesos na nawawalang pondo sa ahensya mula sa Administrasyong Arroyo. Mayroon daw kasi mga unaccounted fund disbursements na kabilang na ang 100 million pesos na kalsadang hawak ng JSG ni Guardiola kahit na hindi naman ito natapos. Nabunyag din dito na nabigyan ng AAA contracts ang kumpanya ni Guardiola kahit na classified as B lamang ang lisensya nito sa PICAB. Sa kabila ng mga kinasangkotang kontrobersya, tumakbo at nanalong party list representative ng mga construction workers si Guardiola noong 2022. Noong nakaraang taon, kasama siya sa mga inirekomenda ng ICI na kasuhan sa ombudsman dahil sa pagiging contractor o yung mga congressman na kumukubra rin ng kontrata sa pamahalaan. Isang bagay na may clear violation daw ng mga batas kaugnay ng prohibited interest. Wala pang pahayag si Guardiola sa kasalukuyan kaugnay ng frozen accounts nito. Pero una niya nang sinabi na wala na raw siyang financial interest sa mga nabanggit na kumpanya. Joash Malimban, Billionaire News Channel.